Sabi nila, sa online ay marami raw mapagpanggap at nagbabalat kayo. Sa nauusong mga filter ay halos hindi na makilala ang tunay na mukha ng isang kausap. Karamihan ay photogenic sa picture, ngunit putagenic naman sa personal. Hindi lang mukha ang pwedeng baguhin ngayon sa online. Maging ang hubog ng katawan ay pwede na ring baguhin. Maaaring gawing payat, sexy at sadyang gaganda. Salamat sa mga filter na kayang bigyan ng muscles at six packs na abs ang isang lalaki at kayang itama ang hugis ng bewang ng isang babae. Sa dami ng pwedeng pikiin sa online, alin na lang ba rito ang totoo? Oras na naman na. Kamakailan ay nadiskubre ni Resty ang isang online dating app kung saan ito mismo ang maghahanap sa iyo ng magiging partner base sa iyong lokasyon, interes at mga bagay na kailangang sagutin sa survey. Ang ipapare sa iyo ng app na ito ay ang tao na kapareho rin ng mga hobbies, talents, location at interest na sinagutan mo rin sa survey. Isang AI engine ang nagpapatakbo sa app na ito na kung tawagin ay Destiny. Sinubukan agad ni Resty ang naturang app pagka-download pa lamang nito sa cellphone. Noong una ay tinanong siya ng app kung tiga saan siya at nilagay pa nga niya roon ang full address. Pangalawang tanong sa kanya ay kung ano ang mga hilig niya, ano ang kanyang talento at maging ang gusto't ayaw sa isang tao. Ilan pang mga personal na katanungan tungkol sa kanyang buhay na kanya namang sinagutan. Pagkasubmit niya sa form na sinagutan ay 15 segundo lamang ang itinagal. May ibinigay na itong kadate sa kanya na ang pangalan ay Roselia Roses. Unang tingin pa lamang niya sa litrato, tinigasan na siya. Morena ito pero naglalagablab sa ganda. Sa lahat ng nakitang babae online, ito lang ang nagpaliyab sa pagkatao niya. Nakawala tuloy ang kobra sa pantalon niya. Agad siyang nagpadala ng mensahe rito at ilang saglit lang ay sumagot agad ang babae. Hi, ASL please. Tinatanong ang kanyang age, sex at location. 21, male, Barangay Santo Niño. How about you, beautiful? 23, female, Barangay Sulok. Wow, ang lapit mo lang pala. Kaso mas matanda ka sa akin ng 2 taon. So what? Age is just a number. Performance is much important. Natawa siya sa isinagot ng babae. Hindi pa man sila magkakilala pero performance agad ang hinahanap nito. Mukhang makakasundo niya ito. Kung sa bagay, hindi pa rin naman nagkakalayo ang mga 21 to 23 years old eh. Now you know. Anang babae na dinugtungan pa ng emojing humahalik ang mensahe. Tinanong niya kung ano ang ginagawa nito. Nakahiga raw habang pinaliligaya ang sarili. So wala nang maisip ding tanong si Resty, kaya bigla na lamang ay, bakit ang ganda mo? Iyon na lamang ang kanyang naitanong. Because I was born beautiful. Sabay taas ng kilay ni Roselia Roses. Oh, sure ka ba na ikaw yung nasa profile mo? Sa itsura pa lang kasi parang hindi ka tiga rito eh. Kabisado ko na halos lahat ng mga itsura ng mga babae rito eh. Bakit hindi na lang tayo mag-meet up para mapatunayan mong ako nga ito? Aba, nang hahamon. Mabuti pa. Mag-video call na lang tayo para malaman kung ikaw talaga yan. Sure, why not? Kahit ikaw pang tumawag.
Pinindot ni Resty ang call button at ilang saglit pa sinagot agad ito ng babae. Nagulat siya nang makita sa video si Roselia Roses. Tunay nga talaga ang itsura nito. Lalong nag-apoy ang kaluluwa ni Resty at oh my goodness! Totoo ka nga! Siyempre naman totoo ako. Hindi ko rin naman ugaling manloko gaya ng mga lalaki, no? Oo siya, sige na. Panalo ka na. Anong oras ka pa pwede bukas? Gabi lang kasi ako pwede. Nangunot ang noo ni Resty pero may ngiti pa rin sa mga labi. Ano? Bakit naman gabi? Siyempre, ang init kaya ng panahon ngayon. Umaabot ng 51 degrees ang lugar natin, no? Baka imbes na tamod pawis ang ipampaligo mo sa akin. Napalakas ang tawa ni Resty. Hulol mo! Pero sige, payag na ako. Gabi na lang para medyo presko, alam mo na, di ba? Alright. What time mo ba gusto? Siguro mga 10 p.m. Masyado pang maaga yun. Pwede bang 12 midnight na lang? Pag-aaya ng babae. Bakit naman ganun kalate na ng gabi? Hindi ko na sure kung makakalabas pa ako ng ganun ha. Baka mapagalitan na ako ng nanay ko. Walang hiya ka? Don't tell me hanggang ngayon nakabuntot pa rin sa'yo ang nanay mo? Naiinis ako sa ganyang klaseng mga lalaki, alam mo yun? Gusto ko kasi yung kayang tumayo sa sarili nilang mga paa. Ay. Sige na. 12 midnight na. Nagbibiro lang naman yung tao, ito naman. Sineryoso agad. Palusot na lamang ni Resty para hindi siya mapahiya. Kahit ang totoo, hindi niya alam kung paano siya makakalabas ng bahay sa ganong oras. Saan pala tayo magkikita? Sundot niyang tanong. Siguro sa plaza na lang, malapit sa munisipyo. Ano, bet? Tumango si Resty. Nagkasundo na sila sa meeting place. Muling nagbaga ang pagkatao niya. Hindi na niya napigilang maghubad ng pantalon at laruin ang kanyang alaga. Ipinakita pa nga niya ito sa babae via video call. At wow! Napamulagat ang babae sa sobrang pagkamangha. Tawang-tawa si Resty sa isinagot ng babae. Alam mo, hindi na ako makatiis Parang ngayon palang gusto ko nang paiyakin to. Wag naman. Baka kontin lang mailabas mo bukas ha. Tiisin mo na lang para mas maipon pa. Sayang Napapikit na siya sa sobrang tawa. Ito ang gusto niya. Yung wild na kausap. Ewan ba niya pero hindi niya ma-explain basta't gustong gusto niya ng ganong klaseng babae. Hindi na nga niya itinuloy ang pagpaparaos. Sinunod niya ang kagustuhan ng babae na bukas na lang ilabas ang lahat ng kanyang sama ng loob. Nang magwakas ang usapan nila ay napilitang lumabas si Resty para mapigilan ang napipintong pagsasariling sikap. Nagtungo siya sa mga barkada at ipinakita ang profile ng babae sa Destiny app. Pre, sure ka ba dyan? Ay baka poser lang yan. Wala namang ganyang kagandang babae dito sa atin, no? Komento ng kaibigan niyang si Kokoy. Gago, legit nga siya pre. Naka-video call ko na siya kanina. As in totoo nga ang mukha niya yan at nagkasundo na kami na bukas magkikita. Paliligayahin ko siya sa kama niya. Hala, mabuti naman kung ganun. Ako kasi pre, wala akong tiwala sa mga online app na yan. Alam mo naman, katatapos ko lang din maloko nung kachat ko na Lolita yung pangalan. Pero po tragis yan pre. Lolito naman pala sa totoong buhay. Tuwang-tuwa na ikwenento ni Resty kung paano sila naglandian kanina sa video call. Doon pa lang ay tanaw na niya ang langit.
Paano pa kaya kapag nagsama na sila sa kama? Baka mahulog na ang langit sa kanila. Pero alam mo pre, ito paalalang kaibigan lang ha. Kailangan mo pa rin magproteksyon. Hindi mo pa rin naman alam yung history ng babaeng yan eh. Baka mamaya marami nang nasubo na panday yan. Mas mabuti kung bumili ka ng kondom. Huwag kang susugod ng walang suot na proteksyon ha. Baka mamaya ikaw pang maputukan ng mikrobyo dyan. Bahala ka sa buhay mo. Sinunod na rin ni Resty ang payo ng kaibigan. Bago umuwi ay nagpunta siya sa 7-Eleven para bumili ng proteksyon. Ngunit pagpasok niya ay mahaba na agad ang pila. Parang nailang tuloy siyang bumili. Habang nakapila ay panay ang isip niya kung paano bibili ng proteksyon sa harap ng counter na hindi mahahalata ng mga tao sa likod niya. First time pa naman niyang gagawin ito at wala siyang idea kung ano ang dapat sabihin sa counter kapag bibili ng kondom. Kayo mga solid HTV positive, alam nyo ba kung paano? Habang tumatagal ay paiksi na ng paiksi ang pila pero wala pa rin siyang maisip. Hanggang sa dumating sa puntong iniwan na niya ang sariling pwesto at nagkunwari na may nakalimutan pang bilhin. Hinayaan na niyang makuha ng ibang tao ang kanyang pwesto at nagtungo siya sa bandang dulo habang hinihintay na mawala ang pila para makaporma na siya. Nagtagal ng 15 minuto bago natapos ang pila at doon pa lamang siya pumunta sa counter at kunwari ay may kausap sa cellphone. Hello, kuya. Ano nga pala yung tatak na pinabibili mo? Ano? Trust ba? Oo, sige, kukunin ko na. At agad dumukot ng 2 piraso si Resty sa kahon at inilapag sa counter. Oh, basta wait ka lang. Wait lang, babayaran ko na kuya ha. Hintay mo na lang ako dyan. Pagkaabot niya sa bayad ay doon pa lang niya napagtanto kung ano ang sinabi niya. Napamura tuloy siya sa isip niya. Bakit sa lahat ng salita sa mundo, kuya pa ang nagamit niya? Nagbitaw tuloy ng malisyosong tingin sa kanya ang bading na cashier na nasa harap ng counter. Tinaliman naman niya ito ng mata saka mabilis na ibinulsa ang 2 piraso ng proteksyon. Pagkauwi sa bahay ay halos mangilabot si Resty sa sobrang kahihiyan na dinanas niya kanina. Hindi tuloy niya alam kung kaya pa niyang tumapak muli sa naturang convenience store at pakiramdam niya ay wanted na siya roon. Kinaumagahan, bigla siyang pinasok ng ina sa kwarto. Nagpaalam ito sa kanya na luluwa sa probinsya dahil isinugod daw sa ospital ang lola niya. Baka bukas na raw ito makakauwi. Napasigaw pa si Resty ng yes! Malakas na batok tuloy ang natanggap niya sa ina at sabi pa ay, hoy, gagawin kang bata ka? At ba't parang ang saya-saya mo yatang na ospital pa ang lola mo? Hayop ka. Nay, sorry naman. May kausap kasi ako sa cellphone eh. Hindi po para sa inyo yun. Promise. Palusot na lamang niya. Siya ang tipo ng tao na mahilig sa palusot. Dahil solo ni Resty ang bahay sa buong maghapon ay naglulundag siya sa tuwa. Wala nang makakapigil sa kanya. Pasadong 12:00 ng hating gabi ay nakarating siya sa plaza. Lalo siyang natuwa nang makita sa personal si Roselia Roses. Na-estatwa talaga siya sa ganda nito at halos wala nga siyang salita na masasabi. Mas maliwanag din sa buwan ng mga hita nito na lalong nagpaliyab sa dibdib niya. Kung hindi pa siya sinampal ng babae ay hindi siya makakagalaw.
Kung kaya't, sorry, akala ko kasi patay na ako eh. Akala ko hindi ka nasisipot. Ba't kasi ngayon ka nang dumating? Sabi mo kasi 12 midnight. At nagilty ang babae. Ay, oo nga pala. Sorry naman. Literal na 12 midnight nga ang pagpunta mo. Na-expect ko pa naman na medyo aagahan mo. Pero whatever. Tara na sa bahay ko. Nagtungo nga sila sa barangay Sulok kung saan nakatira ang babae. Habang naglalakad, bahagyang nangunot ang noo ni Resty nang makita ang sementeryong pinapasok nila. Teka, nasa loob na tayo ng sementeryo ah. Hindi nagsalita ang babae. Nanatiling tikom ang bibig nito hanggang sa makarating sila sa pinakadulong bahagi ng sementeryo kung saan may malaking puno at bakanteng nicho. Umakyat ang babae sa nicho at humiga. Nagpakawala ito ng mapanuksong ngiti sa kanya. Hey, huwag mo sabihin dito ang pwesto natin. Sementeryo to eh. Dito ako nakatira, Resty. Tugon ni Roselia. By the way, I have one question for you. Ano naman yun? Pwede ko bang tikman ang lamang loob mo? Nangunot ang noo niya sa tanong nito. Di ba yun naman talagang gagawin natin dapat ngayon? Gusto kasi kitang tikman hanggang sa kaloob-looban ng katawan mo. Bumangon ng babae at lumapit sa kanya. Saka nito ipinatong ang mga kamay sa magkabilang balikat niya. Gumapang naman ang mga kamay ni Resty patungo sa bewang ng babae. Bigla niyang naramdaman ang kuryenteng dumaloy sa pagkatao niya. Kahit ako rin naman gusto kitang tikman. Pero wag naman sana rito. Sementeryo to eh. Pwedeng doon na lang sa bahay niyo. Biglang yumakap ang babae sa kanya at hinipo ang likod niya. Hindi na niya ito pinigilan. Hinayaan niyang gapangin siya ng babae mula ulo hanggang paa. Sa pagharap nitong muli sa kanya, laking gulat ni Resty dahil ibang nilalang na ang nakikita niya. Hindi na ito ang Roselia Roses na malakoreana ang ganda. Kamukha na nito ang isang impakta na karaniwang makikita sa mga nakakatakot na palabas. Naging mabilis ang pangyayari. Sinakal siya ng babae hanggang sa umangat ang katawan niya sa lupa. Ibinagsak siya nito sa ibabaw ng nicho at doon naghubad ng damit nito. Sindak na sindak si Resty. Pati ang katawan ng babae ay agad na tinubuan na rin ng makakapal na balahibo at naging dambuhalang aso sa harapan niya. Walang kalaban-laban si Resty habang nilalapa na siya ng buhay. Sa nagdidilim niyang diwa, kitang-kita pa niya kung paano dukutin ng babae ang kanyang mga lamang loob at maging ang bituka gamit ang matatalim nitong mga pangil. Naramdaman din niya ang pagkagat nito sa kanyang ari na hindi kalaunan ay naputol at agad na nilunok ng babae. As in wala nang nguya-nguya. Doon palang tumirik ang kanyang mga mata at nanginig ang buong katawan. Hindi dahil sa sarap, kundi sa labis na sakit. Sa nalalabi niyang hininga, nakarinig siya ng nakapangingilabot na atungal ng isang mabalasik na aso na nasa kanyang harapan.
Walang kamalay-malay si Resty na isang aswang ang nakachat niya online. Tao ang kinakain nito para manatiling maganda ang muka at ang pangangatawan. Ginamit ni Roselia Roses ang kanyang alindog sa dating app na iyon para makahakot ng maraming lalaking mabibiktima. Tulad ni Resty, hindi na halos mabilang ang mga lalaking nahulog sa kanyang bitag. Sa ganitong paraan siya nakakuha o makakakuha pa ng maraming biktima. Pagod na kasi siyang umakyat sa mga kabahayan dahil alam na ng karamihan ang ganitong estilo ng mga aswang sa paghahanap ng makakain at mabibiktima. Siyempre, katulad ng karamihan, kahit silang mga aswang, kailangan ding sumunod at mag-adapt sa kung anong uso at mabago ang sistema. Habang abala siya sa paglapa sa katawan ng lalaki, ay may isa pang aso na dumating at lumapit sa kanya. Ang asong ito ay unti-unting naging tao hanggang sa masilayan niya ang muka ng pinsan niyang si Luna Moreno. Andito ka na pala. Saan ka ba nanggaling? Tanong dito ni Roselia. May pinatay lang ako sa kabilang bayan. Heto, kumain ka ulit. Tinira ko talaga ito para sa'yo. At ibinigay na nga niya sa pinsan ang natitira sa katawan ni Resty. Parang masibang hayop na pinapak ni Luna Moreno ang bangkay at lamang loob. Dalawang lalaki na naman ang nahulog sa patibong nila ng gabing iyon. Nag-alala na si Kokoy sa kaibigan niya. Ilang araw na kasi itong nawawala. Namumugto na rin ang mga mata ng ina nito dahil sa labis na kaiiyak at kakahanap kung saan nagpunta ang lalaki. Kinuha ni Kokoy ang cellphone at binisita ang profile ng lalaki sa mga social media account nito. Kataka-taka kasing offline pa rin ito magmula kagabi. Ang huli nitong chat sa kanya ay makikipagkita na raw ito sa babaeng nakilala niya sa Destiny app. Ilang saglit pa, biglang tumunog ang cellphone ni Kokoy. Isa iyong notification na galing din sa Destiny app. Pagbukas niya rito, napangiti na lamang siya dahil sa ipinadala nitong mensahe na, "Hi Pogi, pwede ko bang matikman ang lamang loob mo?" Ang mensaheng ito ay nanggaling sa isang babae na nag-add at nag-send sa kanya. Ito'y walang iba kundi si Luna Moreno. Nagustuhan mo ang kwentong katatakutan na ito? Hit like, leave a comment at i-share ang ating episode sa inyong social media. Suportahan ang ating writer sa pamamagitan ng pag-follow sa kanyang social media. Check the links sa description section. Don't forget to hit that subscribe button at ang notification bell for more Tagalog horror stories, series, and new segments. Suportahan din ang ating mga brother channels, ang Sindak Short Stories for more one-shot Tagalog horrors. Gayon din ang Hilakbot Haunted History for weekly dose of strange facts and hunting histories. Hanggang sa susunod na kwentuhan, maraming salamat mga Solid HTV Positive. Mga Solid HTV Positive, ako po si Red at inaanyayahan ko po kayo na suportahan ang ating bunsong channel, ang Pulang Likido Animated Horror Stories. Subscribe na or else.
Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unli takutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio. Your first 24/7 non-stop Tagalog horror stories Sa YouTube.